pang balita ay sinusulong ng pamahalaan ang mas maikling panahon sa implementasyon ng Framework Agreement sa Estados Unidos. Ito ay kaugnay pa rin sa increased rotational presence ng US military sa bansa. Para sa detalye, balitaan mo kami, Waywaya Nakal. Gobyerno ng Pilipinas ang mas maikling panahon sa implementasyon ng Framework Agreement sa Estados Unidos, kaugnay pa rin sa increased rotational presence ng US military sa bansa. Ayon sa panig ng Pilipinas, ang nasabing panahon ng implementasyon ay kabilang sa mga probisyon na kailangan pang pag-aralan ng mabuti matapos ang ikalawang yugto ng negosasyon na ginanap sa Pentagon sa Washington, D.C. Batay kasi sa ibang kasunduan ng Amerika sa iba pang bansa, tumatagal ang implementasyon nito ng 20 taon. The Philippines will maintain primary responsibility and authority in matters of security, whether it's an activity, facility, any construction that the United States government may finance on the facility that we approve has to be removed once the activity has terminated. And all these activities will have clear parameters. Kaugnay nito, nangako ang Amerika na susunod ang mga Amerikanong sundalo sa ating saligang batas upang matiyak ang bawat galaw ng mga Amerikanong sundalo sa bansa ay kada isang taon ay magsasagawa ng inspeksyon ang mga ahensya ng DND at DFA kahit pa lahat ng mga aktibidad ay aprobado na bago ito simulan. Dagdag pa ni Batino, malaki ang benepisyong makukuha ng Pilipinas, kagaya na lang ang pag-angat ng ating ekonomiya. There will be a regular mechanism yearly to assess what activities would be best to implement the objectives of the framework agreement, of which there has been already some understanding that they will concentrate on maritime security, maritime awareness, and HADR. It is the intent of the parties in executing this framework agreement, which is to promote regional stability. We believe that the presence of, and the Philippine government has expressed its support to the U.S. policy of rebalancing in Asia. We believe that U.S. presence in the past have contributed to regional stability, have contributed to the economic growth of the region. Iginiit naman ni Assistant Secretary Carlos Sorreta na ang binubong kasunduan ay hindi taktika ng Pilipinas laban sa mga mananakop sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Anya, ang Pilipinas ay isa sa mga isinusulong ang kapayapaan pero ipagtatanggol ng bansa ang teritoryo kung kinakailangan. In regard to China complaining that we intend to occupy, yes, we do intend to defend what is ours. So, if they are referring to features, areas, or islands that belong to the Philippines, yes, those are ours. We will do what's necessary to assert that. I guess they will say that that's wrong. That's the rightest thing to do. If that's ours, then we have to defend it and protect it. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makal.